May katibayan na bago niya idineklara ang martial law, kumonsulta muna siya kay Presidente Richard Nixon ng Estados Unidos. Hindi siya pinigilan ito. When Marcos proclaimed martial law, it was practically, even the West, America, practically begged that martial law be proclaimed. Hindi kaila sa kanya na ang Estados Unidos ay sumusuporta sa mga diktador para lamang mapigilan ang pagsulong ng komunismo sa mundo at para mapangalagaan ang sarili nitong mga interes. Naniniwala ang maraming dalubhasa na ang Estados Unidos ay nagbulag-bulagan sa mga pagmamalabis ng batas militar dahil nabigyan ni Marcos ng proteksyon ang mga base militar at ang mga negosyong Amerikano sa Pilipinas. We love your adherence to democratic principles and to the democratic processes. Nang pumutok na ang EDSA noong 1986, nang nalalagay na sa peligro ang interes ng Estados Unidos dahil sa patuloy na pagsuporta nito sa rehimeng militar, ay saka pa lamang tuluyang binitawan ng Amerika si Marcos. Wala kaming human rights violation dito sa Pilipinas. Araw-araw nga meron kang kaba dahil sa unang-una hindi mo nakikita kung ano yung haharapin mo, ano? In the course of your daily duties. Ikalawa, hindi mo rin alam kung ano yung magiging utos na manggagaling sa itaas. Ang tagapagpatupad ng martial law ay ang Armed Forces of the Philippines at salamat sa martial law, lalong naging makapangyarihan ng sandatahang lakas. Makikita natin na simula noong 1972, in increasing numbers, military officers became, assumed the important and strategic positions in the civilian bureaucracy. Lumaki ng husto ang puwersa ng AFP at lumobo ang budget nito. Para masentralisa ang kapangyarihan, ang pulisya na dati nasa ilalim ng mga alkalde ay ipinailalim ni Marcos sa militar. Ang danger naman nitong centralization, particularly when you don't have competing centers of political power, is that power is controlled, by a very select group. And all the instruments of repression, state repression, are under the control of one person. So walang check and balance. Binalasa ni Marcos ang militar para matiyak na ang nasa matataas na pwesto ay tapat sa kanya. Pinaboran niya ang mga kapwa Ilocano pagdating sa promosyon. Ang pangunahing nakinabang, si General Fabian Ver. Kalalawigan at dating driver ni Marcos, si Ver ay naging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa rehimeng militar. Well, he was so powerful, he even checked on the people I recommended for promotion to the president. Hindi matatawaran ang katapatan ni Ver kay Marcos. Ayon sa biru-biruan, kung palulundagin daw ni Marcos si Ver, ang isasagot nito from what floor, sir? Tatlong ahensya ang pinamunuan ni Ver, ang Presidential Guard Battalion, ang Intelligence Service of the AFP o ISAF, at ang National Intelligence and Security Authority o NISA. Ito'y mga intelligence agencies na may tungkuling mag-espiya sa taong bayan. When you change from a democratic system to an authoritarian system, you need to sharpen and empower the intelligence agencies of the government because you have to know where the sources of dissent are. The general order signed by President Marcos said that even civilians can be hauled before a military court. Pag dyan, wala ka na because the rules there are on rules on soldiers for military discipline.
lopsided yan. Ang mga jueces yan, panay military officers, hindi mga civilian judges, hindi nga mga abogado yun eh. So, one-sided. Malupit at walang pakundangan ng militar at ang pulis. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, ayon sa grupong Amnesty International, humigit kumulang na 70,000 ang ikinulong, 34,000 ang dumanas ng torture at 3,240 ang pinatay. Ginamitan ako ng electric shock, no? Kuryente, hinubad, binuhusan ng tubig, nilagyan ng dito, ng kuryente. Tapos sa iba't ibang bahagi ng katawan ko yung other end ng mula dito pababa hanggang sa Nakita ko nga minsan nung hindi pa ako nare-release doon sa ramen. Halos walang magdamag yung kanilang walkie-talkie ganyan O nandito kami sa Parañaque, may dadalhin kami diyan, handa kayo. Tatandaan ko noon yung mga babaeng nagtatapat naman ng mga na-rape at saka yung mga istorya nila bago sila nakulong na may mga kasama silang pinapaupo sa ice, ganyan, and so on. Talaga nakakapangilabot. Kabilang sa libo-libong nakulong sa panahon ng martial law ay sina Nena Fajardo at ang kanyang asawa. Si Nena ay pinaghinalaang may koneksyon sa mga komunista. 19 anyos lang siya noon. Nakunan si Fajardo habang nasa detensyon, pero hindi agad dinala sa doktor. Nang lumaya silang mag-asawa, naging aktibo sila sa pag-oorganisa ng mga taga-tundo. Hindi nagtagal ay pinatay ang asawa niya. Hindi ko malaman kung anong pakiramdam ko noon. Kung madudumi ako, masusuka ako, basta hindi ko alam. Pero pinilit ko noon kasi dinala rin ako ng ospital dahil na-shock din ako dahil nakita ko talaga sa TV asawa ko binubuhat na parang baboy eh. Ang feeling ng mga anak ko, hindi ko mahalan tatay nila. Ang hirap kong bumawi doon. Kasi hindi nila ako nakita nung buhrol. Kasi sila hindi ko rin mahal yun ang feeling nila. Tapos galit sila, hindi lang sa militar. Pati sa kilusan, nagkaroon sila ng galit nun eh. Dahil kung di daw sila sumama sa ganito, hindi mangyari sa tatay nila yun. Tsaka kung hindi rin daw ako nandito, hindi ko sila mapapabayaan. Karamihan sa mga kaso ng paglabag sa mga karapatang tao ay ibinintang sa Philippine Constabulary at sa Philippine Army. Kasi yung Constabulary, they planted evidence. They extracted confessions. Sila ang talagang may makinarya na parang maka-obtain ng evidence. Itong kay President General Ramos, he was chief of the Philippine Constabulary. Now, that was the principal agency na maraming human rights violations. In fact, yung lahat ng mga inaresto yan, sila Ninoy, basta lahat yan, ang commitment orders doon, pirmado ni General Ramos. I should know that because I saw it. They were my clients. Meron din mga excesses ng mga intelligence officers protected by the mantle of yung arrest without warrant, dahil nga martial law eh. In any case, we sought to correct those excesses. Aminado ang nakapanayam ng mga opisyal at tauhang militar na ang martial law ay nakapinsala sa bayan. Pero wala ni isa man sa kanila ang umamin na may nagawa silang kasalanan. Iginiit nila na sumunod lamang sila sa mga utos na nanggaling sa itaas. A soldier only follows legitimate orders. If an order is illegitimate, it's not sound, he is not duty-bound to follow such an order. Everyone is responsible for one's act, nobody else. You cannot pass that on to the top and say, oh, sinabi niya sa akin yun eh.
Hanggang ngayon, itinatanggi ng pamilya Marcos at ng iba pang dating opisyal ng diktadura na nagkaroon ng malawakan at sistematikong pang-aabuso. Pero sa isang importanteng kasong nilitis sa Hawaii, kinilala ng hukuman na may naganap na paglabag sa mga karapatang tao at hinatulan ang pamilya Marcos na bayaran ang humigit kumulang sa 10,000 biktima. Pero mas maganda kung mararanasan din ng mga Marcos ang makulong. Yun ang pinakamaganda.